At kung meron mang country na papayag na kunin si Duterte, nakupkupin si Duterte. Tapos meron pa, parang nagbubula-bula ang bibig ni Baste Duterte. Nagigigil kay former Senator Trillanes dahil raw ang sabi niya, si Trillanes raw ang pinagawa ng welfare check kay Digong dahil nga nag-post sa harap ng ICC plaque sa Facebook. Ang sabi ni Trillanes, nandito pa si Dutz. Pinagkakakitaan lang ni Kaufman ang mga Duterte. Well, ayon kasi sa Embahada ng Pilipinas to the Netherlands, nag-conduct daw kasi ng welfare check ang Embahada ng Pilipinas kay former President Rodrigo Duterte dahil sa mga ulat na lumalala ang kondisyon ni FPRRD with even multiple instances daw na walang malay sa lapag ng kanyang detention facility na pinagdududahan ni VP Sara dahil ang sabi, ba't kayo nag-conduct ng welfare check? Eh hindi niyo naman kami sinabihan or hindi niyo sinabihan yung mga tao, even the defense legal team. Hindi niyo sinabihan na magko-conduct sila ng welfare check. Doon ang sabi ng Embahada ng Pilipinas ay, this is routine. Kasi nga, you're a citizen of the country and, blah, 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 like that. Yung welfare check na yon, usually kasi pag pumupunta yung officials from the Philippine Embassy in the Netherlands, nagsasabi sila at alam namin or alam ng defense team ng mga abogado na pupunta sila. Pero for this one or two, hindi ko pa masigurado kung 2 beses o 1 beses, pero sigurado ako, hindi ko pa masigurado kung 2 beses, pero sigurado ko na merong 1 beses na pumunta sila na hindi sila nagsabi sa pamilya man na nandoon sa Hague o sa defense team. Nalaman ko na lang siya noong merong report na binigay sa Office of the President. So balik tayo sa historic na botohan. Not really. Pero 15 in affirmative, 3 in the negative, 2 abstain at 4 absent. Kung saan ang mga bumoto ng no para sa resolusyon ay sina Senator Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Samantalang nag-abstain naman sina Senate President Tito Soto at Raffy Tulfo.